Lixia Oman, tatay mo ay may utang na 800,000. Walang silbi ang pagtago. Kung hindi ka lalabas, pasok na kami. Kung sino ang may utang, hanapin niya. Kung mag-iingay pa kayo, tatawag na ako ng pulis. Ah! Nagsi-shooting ang grupo. Sa kalagitnaan ng gabi. Tubig, tubig. Bibili ka ba ng tubig? Maliit na bagay, scan o cash. Meron pa ba, magbayad na muna. Mahika. Mahika na kahoy. Walang pakialam. Nakaakyat na ang supermarket ko sa ibang mundo. Gusto ng dalaga na magpautang. Ang ginto ay may napakagandang kalidad. Bihira sa merkado. 120,000 kailangan sa cash o bank transfer. Bank transfer ngayon. Diyos ko, ilang araw ka ng gutom. Nasalanta ng snowstorm ang hilagang rehiyon. Walang laman ang mga bodega ng pagkain. Inutusan ako ng matanda ng tribo na pumunta sa pinagbabawal na lugar sa likod ng bundok para maghanap ng mga kagamitan para sa malamig. Dahil dito, nagkamali ako at nagkaroon ng bita. Hindi ba't pagkain lang ito? Sige, kung ano ang kulang sa susunod, sabihin mo lang. Bilang kapalit nito, Lin Xiaoman, bilisan mo at bayaran mo ako. Mukha ba akong mayaman? Kunin mo muna ang Jade token para sa bahagi ng bayad. Ang natitira ay agad kong pupunan. Sino ang niloloko mo? Bukas ibebenta ko ang Jade tablet para bayaran kayo. Hihi! Sige, hintayin kita bukas. Boss yan, tingnan mo kung maibibenta ang Jade tablet na ito. Miss, ito ay isang warm jade na ginawa ng emperador ng nakaraang dinastya. 3 piraso na lang ang natitira sa mundo. 2 milyong cash. Mag-transfer na ngayon. 2 milyong cash. I confirm ko ang transfer sa iyo ngayon. Naka-snow avalanche, sarado ang bundok. Hindi na kayang suportahan ng angkan. May pagkain pa ba? Magandang serbisyo. Nandito na tayo lahat. Tama, kaya ba ng mga ordinaryong tao ang mga gamit nyo? Ito ang higvit na pulseras. Kayang pigilan ang mga mortal. Gamitin ang mga kutsilyo at baton para sa depensa. Haha, Lin Xiaoman. Hindi ka bibigyan ng pera ngayon. Babaliin ko ang mga binti mo. Ay naku, may multo talaga. Kapag meron na ito, hindi na ako matatakot kahit ano pa. 2,000 piso na bayad sa trabaho. Lin Xiaoman, niloloko mo kami. Sapat na ba ang perang ito para gawin? Hanapin mo si Lin Fugi. Sabihin mo sa kanya na nanalo ako sa loto. Pabalikin mo siya. Ano ang gagawin kung tumakas ang tao? Makakatakas ang monghe, pero hindi ang templo. Bigyan mo siya ng buhay. Bigyan mo siya ng mensahe. O babalik siya. O ibebenta ko ang bahay para makakuha ng 1 milyong ibabalik sa inyo. Anyway, ayos.
bibigay ako sa iyo ng 1 buwan. Kung hindi ko mahanap ang tao, sisirain ko ang tindahan mo. Ito ay pasasalamat. Ito ay ang natitirang espiritu ng aming angkan. Ang mga nakatatanda ay nag-aaway para makipag-alyansa sa Ksuan Tiizong sa kalapit na bundok. Ngunit napigilan ko sila. Walang pagkain, kahit na makipag-alyansa, magiging alipin din tayo. Huwag mag-alala, basta't ako si Lin Xiaoman ay may makakain. Hindi kayo magugutom sa inyong tribo. Ano naman ito? Ito ba ay isang uri ng magic item? Ikaw ay, si Ginoong Gu na may kapangyarihan. Ako si Shen Yan, disipulo ng Dan Refining Valley. Mukhang ito ay isang negosyo. Mayroon bang mga kagamitan para sa proteksyon? Ano ang maibabayad mo? Halimbawa, mga elixir na nakapagpapagaling ng mga internal na sugat. Mayroon akong guyuan Dan. At mayroon pang ilang bote ng magandang hemostatic powder. Sumunod ka sa akin. Ito ang guyuan Dan, Kingsindan at Julingdan. At mayroon pang isang bote ng Ksumaidan. Babae, sapat na ba ito para makapagpalit? Ito ay isang piraso ng natirang sulat na nakuha ko nang hindi sinasadya. Ibigay ko na ito sa iyo. Iniiwan ko ang gamot. Bumalik ka na at maghintay ng balita. Tatawagin kita kapag nakahanap na ako ng angkop na sandata. Shen Yan. Bumalik ka pa. Kapatid na Zhu, hindi ako nagtaksil sa aking guro. Nagnakaw ako ng 1,000 taong espiritual na damo. Nagtago ako ng 3 araw. Akala mo ba walang nakakaalam? Saan mo itinago ang espiritual na damo? Nakatago ba ito sa luma at sirang templo sa labas ng bayan? Wala akong ninakaw. Ito ay nakuha ng disipulo mula sa labas. Tingnan mo. Ito ay ang matagal nang nawalang ningluo na pamamaraan. Saan mo ito nakuha? Hindi ko kayang itago. Ito ay ibinigay ng isang diyosa mula sa ibang mundo. Bobo mong disipulo, alam mo ba? Para sa iyong kapakanan. Pinarusahan ako ng mga nakatatanda ng 3 buwan na sahod. Tinanggalan ako ng 3% ng supply ng espiritual na bato. Yung tao mula sa ibang mundo. Paano mo alam na hindi siya nagtatangkang manloko para sa formula ng gamot? Kung gusto niyang saktan ako, maaari naman niyang hindi alintana habang dumadaan ako sa puwang. Handa siyang ipagpalit ang mahalagang apoy na bato para sa aking gamot. Hindi ka naman ako lolokohin. Si Lulin ang unang isa. Si Shen Yan ang pangalawa. Itong bagay na ito ay susi pala. Kaya pala ang tindahan ko ay may kinalaman sa iba pang larangan. Hintayin mo lang sandali. Mabilis na makakabalik na tayo. Ayan, Gil. Lin, yung huling supply ay nagligtas sa buong pamilya ko. Ito ang natitirang 1/4 ng yaman ng aming angkan. Mahalaga ba ang ganitong solidong gamot sa inyo? Ito ay napakabuting solidong gamot.
Mas mahalaga ito ng 10 beses kaysa sa espiritual na kristal, na kayang hawakan ang buhay ng mga cultivator ng Jindan. Gusto kong palitan ng mga gamit na pangdepensa, na magagamit ng mga cultivator. Mas mabuti rin kung magagamit ng mga karaniwang tao. Ito ay para sa iyo. At ito pa, lahat ng ito ay mga kayamanan ng grupo. Pumili ka lang basta't hindi mo ito tinatanggihan. 2,000 kilo ng bigas, 500 kilo ng pinatuyong gulay, 100 kahon ng compressed na biskwit. Sapat na ba ito? Sapat na, sapat na, sapat na. Napakalaking utang na loob ni Ian. Lynn, hindi kailanman malilimutan. Hindi ba? Ang pagkakataong ito ay hindi talaga para sa akin. Ah! Lin Gunyang, pasensya na. Pagkatapos kong umuwi noong nakaraan, 3 araw akong hindi nakapasok. Dumating si Lulin sa loob ng 3 araw na iyon. Tama nga, isa lang ang pwedeng dumaan ng sabay. Kailangan magpalitan. Walang anuman. Kakaintindi ko lang din ng mga patakaran na ito. Nandito na ang mga bagay. Ibalik mo sa iyong master para makita. Tandaan mo na gusto ko ng mga pil. Mas marami, mas maganda. Mas mahalaga ang mas mataas na kalidad. Ito ang sinasabing cloud pattern ding. Ano ba talaga ang lugar na iyon sa ibang mundo? Mahal na batang pinuno, mayroon na tayong elixir. Bakit hindi tayo sumanib sa Xwanti sect? Gamitin ang kanilang kapangyarihan. Saan ba talaga nagmula ang elixir at mga magic tool na ito? Huwag kang magsabi ng kahit isang salita, Xuan. Ngayong gabi, sisirain ng tiesong ang buong angkan natin. Itatago ito sa loob ng tiyan. Yan kahit na maganda ang kasangkapang ito. Pero kung gusto nating makakuha pa ng mas maraming pil, baka hindi sapat ang imbakan nating mga espiritual na halamang gamot. Paano kung sa tingin ng engkantada na mababa ang kalidad ng pil? At ayaw na nitong makipagpalitan. Guro, maaari nating ipagbili ang mga mababang antas na kagamitan. Sa pamilihan, yung mga cultivator sa mundo ng mga mortal, ay nangangailangan ng ganitong mga kagamitan na hindi sumasabog. Sinasabi mo ba, nagagamitin ang mga espiritual na kristal mula sa mundo ng mga mortal para bilhin ang ating mga elixir? At pagkatapos ay palitan ito ng mas magagandang kagamitan. Ito ay tinatawag na pabalik na kalakalan. Sinabi ng babae na iyon, na ang negosyo ay dapat pang matagalan. Takot ang angkan ni Lulin na maagaw. Takot ang guro ni Shenyan na hindi sapat ang palitan. Mukhang mas malaki pa ang negosyo ko na maaaring gawin. Ang panimulang presyo ay 500 espiritual na kristal. Yung mga mahihirap sa Dantse Valley. Saan sila nakakakuha ng ganitong magandang elixir at mga gamit? Bantayan mo ng mabuti. Yung batang naghatid ng larawan. Purity 79%. Ito ang pangunahing inumin para sa paggawa ng pinakamataas na uri ng gamot na apoy. Dagdagan pa ng 200 set ng pangproteksyon na balahibo. Ginoong Miss Lin, yung huling batch ng gintong yuan bao na binili mo. Sobrang dalisay ng kalidad. Sirkulo ng mga antikes. Nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa mga misteryosong mayayaman. Mukhang kailangan kong magsuot ng maskara. Boss yan, tulungan mo akong magparehistro ng kumpanya. Pangalanan itong Mantanghong Trading. Sa hinaharap, ang mga elixir ay magiging under ng food batch number. Tawagin itong nanyang herbal tablets. Pag-aangkat ng mga artipakto sa customs. Nagsusumamo ng mga balikbayan ng mga lumang kalakal. CJ. Na-clear na. Nakipag-ugnayan ako sa ilang matandang kolektor para sa pagsusuri.
Itong mga gintong yuan gold ngayon ay mga artipakto na. Kahit gaano pa kasariwa ang hitsura. Walang sinuman ang mga ngahas mag-imbestiga. Salamat, Boss Yan. Kapag natakpan natin ang layer na ito, makakagawa na tayo ng malalaking bagay. Huwag ka pang masyadong masaya, Miss Lin. Ngayon, legal lang tayo. Pero mas dadami pa ang mga nakabantay sa'yo. Ipasa ang alchemy furnace. Dito, nag-ipon ang mga materyales ng mga halimaw. Handa silang ipalit ang dragon blood grass sa mga buto ng compressed biscuit na kinakailangan. Ang lupain ng tribo ay naharap sa snowstorm. Gaano karaming silk ng ice silkworm ang kailangan? Kahit ang mga asno ng production team ay hindi naglakas loob na gamitin ito ng ganito. Itong dalawang binata, hindi kailangan kong itaas ang presyo. Maligayang pagdating. Narinig ng may-ari na may maganda kang paninda. Lalo na ang mga mataas na uri ng jade. Itong bisita. Dito kami ay convenience store. Hindi kami nagbebenta ng jade. Narinig ko na. Nagbibigay ka ng mataas na kalidad na jade. Nakasuot ka nga niyan sa iyong pulso, di ba? Ito ang mga alaala na iniwan sa akin ng nanay ko. Hindi ko ibebenta kung talagang interesado ka sa antigong jade. Mas mabuti pang pumunta ka sa Antique Street. Ginoong Lin mula sa Ghost Handset. Natagpuan ang aming elixir. At naglagay ng tracking mark sa likod ko. Habang sumusunod sa pagbabago ng espasyo. Nais mo akong makuha. Talagang hindi ko kayo maintindihan. Sige, tatanungin ko kung meron bang nakatagong amoy na pilulang panggagamot. Bibigyan kita ng ilan. Gawin mong mas maganda ng kaunti ang iyong kasangkapang pang-espiritu. Lalo na yung mga kaldero sa pagbuo ng pilula. Ang sinasabi mo ba ay, mag-ingat ka lang. Kailangan kitang paghiwalayin para maproseso ng maayos. Kailangan ding palakasin ang pagbabantay sa mga gamot. Kung sino man ang magtatangkang magdulot sa akin ng problema. Putulin ko ang kanilang supply. Naiintindihan ko. Talagang pwedeng makatawid sa ibang mundo. Maliit na babae. Ikaw, nandito ka sa tindahan. Malapit nang bumagsak ang koordinado ng pinuno ng lulin. Ito ang stabilizer ng espasyo. May tubig at karne ba? Gusto ko ng tubig at karne. Marunong ka bang mag-purify ng lanthanide elements? Iyon ay rare earth, di ba? Siyempre, kaya ko. Basta't may maayos na crucible. Walang panggatong. Mayroon akong hindi kinakalawang na asero na reaktor. Pirmahan ang kontrata. Mula ngayon, ikaw ang tutulong sa akin sa pag-purify ng bihirang lupa. Ano man ang dami ng tubig at karne, ibibigay ko. Sobrang sulit, pumapayag ako. Kailangan din maghatid ng tubig sa mundo ng mahika. At maghatid ng mga artifact sa mundo ng pagsasanay. Kailangan din nating mag-ingat sa mga may masamang balak sa labas. Dapat bang maglagay ako ng sistema ng depensa sa maliit kong tindahan? Ayusin. Agad na ayusin ang sistema ng depensa. Normal ang operasyon sa mga pista opisyal. May galaw na sa Central Bank, Yenli. Lin. Kahit na nalinis na ang mga gold ingot. Masyado kang mabilis magbenta. Kalahating mundo ng antigong bagay ay nasa iyo na. Kung magpapatuloy ito, kailangan ka na ng anti-money laundering center para makipag-usap. Boss yan. Ang pinakawala akong problema ngayon ay pera. Tingnan mo ito. Anong silbi ng mga bagay na ito sa akin? Hindi naman ito pwedeng kainin. Kailangan ko ngayon ng tao na kayang sabay na intindihin ang madilim na mundo ng kultivasyon at ang mga incantation sa mundo ng mahika. Kung hindi, mamamatay ako sa sobrang pagod. Mahalagang lugar. Mahalagang lugar ng kultivasyon. Bawal na lugar ng mahika. Kailangan palawakin ang workshop ng reaction kettle sa bahagi ni Iho. Si Lulin ay nag-uutos ng mga precision na piyesa. Si Shenyan ay kailangan din ng isang set ng laboratorio na pangdepensa sa pagsabog. Hindi ito tindahan. Ito ay isang multinational na military-industrial complex.
Nanghihirit na ang Miss Lin sa auction. Mayroon pa bang ibang mahahalagang kasangkapan na maibibenta? Sabi ng master, makakagawa sila ng isang batch ng mataas na kalidad na spirit concentration pills. Ang boss ay nagsabi na hindi na kasya ang reaction vessel. Kung hindi pa kayo magdadala ng tubig, mawawalan na ako ng progreso sa pagkuha. Sinabi na nga na mahigpit na sundin ang schedule. Sino pa ang magtatangkang lumabas sa labas ng oras? Wala kayong lahat na makakakuha ng supply. Demonic handset. May dahilan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano ito? Napakadominante ng lakas na ito. Si Yao Man, may malaking mamimili dito. Gusto talagang makita ang iyong mga sample ng nanyang na lihim na resipe. Malalim ang background ng kabilang panig. Sinasabi nilang gusto nilang pumasok sa high-end na merkado ng regalo. Makakain ba ito ng mga ordinaryong tao? Magkakaroon ba ng problema? Ito ang panganib. Kung ito ay malakas na gamot, paano kung mamatay ang tao? Kung ito ay simpleng candy, bakit naman sila magbabayad ng malaking halaga? Ang mga ordinaryong tao ay kumakain ng elixir. Baka tanungin si Shen yan. Ito ay para sa pagpapalakas ng katawan. Kahit walang sakit, pwedeng kainin. At hindi dapat magdulot ng side effect. Siguro kayang gawin ni Shen yan. Hindi araw ng linggo si Ginoong Lin ngayon. Hindi araw ng linggo si Ginoong Lin ngayon. Hindi araw ng linggo si Ginoong Lin ngayon. Shen yan. Mayroon bang ganitong produkto na parang malaking repolyo na pang-espiritu? Na sobrang lapad ng sakop, na kayang maabot ng karamihan, na napakadaling gamitin. Sa pinakamaraming kaso, pang-araw-araw na pangangalaga lang. 3,000 daan sa daan. Tahimik na nagbibigay buhay, 100 na daan. Ang bagong nilikhang pang-empower at pang-ibabaw na pill ng master. Mild ang epekto ng gamot. Pwedeng inumin ng karaniwang tao. Walang side effect. Maganda ang Bepyuan Gubendan. Panahon na rin para kumita ng modernong pera. Tapos na. Hindi na kailangang maghintay sa parada para tumanggap ng bayad. Lin Xiaoniu. Ang 10,000 set ng espesyal na balistik na damit ay nangangailangan ng kwalifikasyon militar. At kamakailan lang ay mahigpit ang pagsusuri sa logistics. Yung mga truck mo na puno ng pinis na pagkain. Halos hindi na kasya sa warehouse. Maghanap ka ng paraan para sa kwalifikasyon. Kailangang maipadala ang mga kalakal sa loob ng 3 araw. Kuya, lumabas na ang mga kalakal. Si Manager Wang mula sa logistics company. Binebenta na nila ang ruta sa atin. Sa abandonadong minahan sa harap, gawin na natin. Malapit nang dumating ang inspektor. Pakiusap, bitawan na ninyo ang chainsaw. May pagkakataon pa kayong humingi ng mas mahabang pasensya. Ikaw na, Lei Hu. Sa pangalang ng kontrata, itinatakda ang lokasyon. Nalock na ng boss ang coordinates at ipapadala niya sa iyo. Nahuli na may kasamang ebidensya. Ngunit ito ay simula lamang, Yanhi. Lin. Nawalan ang sindikato. Sa susunod, mga desperado na ang darating. Ang inspektor ay kayang kontrolin ang sandali lamang. Hindi ito kayang kontrolin magpakailanman. Kung ang negosyo ay nangangailangan ng dugo, hayaan na lang ibang tao ang magbuhos nito. Gusto kong bumuo ng sarili kong sandatahan.
Sinasunod ang iyong mga guhit. Gumagamit ng espiritu ng kristal para sa enerhiya. Hindi kailangan ng pulbura. Tahimik at walang bakas. Kayang tumago sa kaliskis ng ikatlong antas na halimaw. Ito ang prototype ng Void Walker. Bagamat ang kapa ay tumatagal lamang ng 30 segundo. Sapat na ito para mawala ang mga snipers. Simula ngayon. Tatawag kayo ng mga tagapangalaga. Ito ang inyong kagamitan. Ano ito? Anong black tech ito? Teknolohiya para sa kaligtasan. Tandaan, ang inyong tungkulin ay pangalagaan ang convenience store. Ano man ang makita mo, huwag itong ipasa sa iba. Tumigil kayo, tumigil kayo. Taya. Mamamatay na, mamamatay na. Kainin. Kainin mo lahat. Ngayon, sigurado na. Nasa loob na batang babae. Ibigay mo ang kayamanan na makakapag-ugnay sa ibang mundo. Iiwanan kita na buo. Dumating ka sa tamang oras. Subukan ang mga resulta ng paglikha ng kagamitan ni Lulin. Isang pagkakataon na ibinigay na. Ang lakas ay napakalakas. Delikado ang sitwasyon ng boss. Sa ngalan ng Diyos ng Apoy, ibinababa ang hatol. Napakabuti. May kakayahang gumamit ng kapangyarihang pang-iba. Ngunit simula pa lamang ito. Sa susunod, darating ang buong malaking anyo ng Gishuset. Mukhang kailangan ng muling pagsasaayos. Ito ang alchemist na Diyos. Pasensya na, pasensya na. Salamat sa kagamitan ng Diyos na nagprotekta sa akin at sa guro ko. Hoy, boss. Itong dalawang tanga. Sino ang nagpaliban sa akin sa pagkuha ng rare earth? Tumahimik kayo simula ngayon. Kayo ay nasa ilalim ko. Lulin, ikaw ang bahala sa pagkuha ng espiritu. Tiyakin ang supply. Shenyan, ikaw ang responsable sa pagbuo ng gamot, lalo na sa Peyuan Gubendan. Elho, ikaw ang responsable sa mga makinaryang mahika. Gawin mong pinakamalaki ang reaktibong tangke. Sa hinaharap, lahat ay susunod sa akin. Hindi mawawala ang mga benepisyo sa inyo mula sa negosyo. Ayan, Gil. Lin, kailangan mong magtatag ng isang guild ng kalakalan sa ibang mundo. Kailangan ko pang maging si. Ito ay parang pinagsasama-sama ang tatlong mundo.
Boss yan. Sa hinaharap, ikaw ang bahala sa operasyon ng kapital sa mga lalawigan at lungsod. Ikaw ang bahala sa pera, customs, at logistics. Ito ay isang cross-border credit card. Gamit ang Chaos product bilang garantiya. Ang Spirit product, Magic Coin, at ang kasalukuyang pera ay magkakaugnay na. Napakalaki ng panganib. Ngunit hindi matutumbasan ang kita. Ginawa ko na. Lulin, ikaw ang nagdala ng mga bakal na ito mula sa ibang mundo. Bakit kailangan ko pang maghintay sa mga alchemist? Ang libu-libong taon ng pundasyon ng sekta ay nawasak sa isang iglap. Nagbago na ang panahon, mga nakatatanda. Kailangan mong matutong gumamit ng makina. O kaya ay matatanggal. Ang samahan ng negosyo ay tumatanggap lamang ng produksyon ng mga espiritu. Hindi ang mga kwalifikasyon. Ang mga standardized crucible na iyong ipinakilala, at ang purifying production line, ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho sa aming mga tao. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Mga antigong tao, ang purong kalidad ng inyong manu-manong pagdalisay ay 60% lamang. Ang aking linya ng produksyon ay kayang umabot ng 79.9%. Kung hindi kayo mawawalan ng trabaho, sino ang mawawalan? Ginoong Lin, mga kasamahan mula sa National Security Bureau. Kailangan nilang imbestigahan ang hindi pangkaraniwang pinagmumulan ng enerhiya sa ating bodega. Mukhang kailangan munang isara ang daanan at ayusin ito sa loob ng 1 linggo. Simula ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga baril at bala sa sinuman. Mga espiritual na bomba at iba pang malawakang armas na nakakapinsala. Ang mga espiritual na kristal at iba pang estratehikong yaman ay ipinatutupad ang quota system. Mga eksperto, ayon sa pagsusuri. Ito ay isang ganap na bagong eco-friendly na medium para sa pag-iimbak ng enerhiya. Walang anumang nuclear radiation. Ang densidad ng enerhiya ay daan-daang beses ng lithium battery. Enerhiya ng liwanag. Pisika. Nakatukoy ng mataas na enerhiya. Humihiling na magtatag ng ruta ng kalakalan. Narito na naman. Nakatukoy ng mataas na purong koordinado ng kaguluhan. Alok ang wastong mundo na may bilang mersyam. Humihiling na magtatag ng ruta ng kalakalan. Nagtatrabaho ako sa isang convenience store. Hindi ito isang interstellar na daungan. Sino mang darating, isasara ko na ang pinto. Kailangan ng espiritu ng bato na power core DAF 1,000. Magbigay ng fully enclosed na purifying tower ng tubig times 10. Nano medical pod times 15. Miss Lin, tingnan mo. Miss Lin, tingnan mo, 65.200. Miss Lin, tingnan mo. Ang mga batong espiritu ay para sa kanila ay enerhiya. Para sa atin ay simpleng bato lang. 0.45 pero ang teknolohiya ng malinis na tubig at nanomedicine. Ito ay nangangailangan ng batong espiritu para makuha ang teknolohiyang pang-atom. Kailangan ni Lulin mag-overtime sa pagmimina. Kung hindi, babaklasin ng mga dayuhang ito ang tindahan. Babala, hindi matatag ang gin drug.
Pinagbabawal gamitin sa mababang gravity na kapaligiran. Kayang pilitin nitong baguhin ang laman at dugo ng tao. Magpasigla ng potensyal. Magpasigla ng potensyal. Kung ubusin sa tao, kayang magbuhat ng 1 toneladang bagay. Malaki ang madadagdag sa buhay. May side effect ba? May kapangyarihan na magulo. Ang pundasyon ay mahina at napakadaling magalit. Kung gagamitin sa katawan ng isang tagapagsanay, baka ito'y magdulot ng kamatayan. Maaaring makasagip ng buhay kung itatabi. Lulin, nakipagsabuatan ka sa demonyang babae. Nagpasok ka ng masamang kagamitan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa sekta. Ngayon, tiyak na wawasakin ko ang inyong lupain. Kung nais mong saktan ang aking tagapagligtas, dapat mo munang daanan ang aking bangkay. Inuutusan ka ni Aho. Agad na putulin ang ugnayan sa mundong iyon. Iyan ay isang erehe na sumasalungat sa Diyos. Wala na ang mga materyales, mahal na hari. Bubulusin ang ating industriya ng mahika. Bubulusin man, dapat ito'y sa ating mga kamay. Hindi sa pamamagitan ng mga kaloob mula sa mga dayuhan. Tao, dalhin niyo siya sa akin. Katatapos lang dumaan ni Chen mula sa National Security Bureau. Ang enerhiya sa ating bodega ay lampas ng 300 beses sa normal. Hindi na kayang itago ito ni Xiaoman. 1,019. Protektahan ang mundo mula sa mga masasama. Bagong hari. Maghihintay na mapuksa, o kaya ay mag-una na lang at umatake. Kung gusto ni Captain Chen na mag-imbestiga, hayaan niya. Hindi na kaya ni Lulin. Ipapadala ko na lang ang nuclear bomb. Hindi na makakaya ni Shen yan. Pinalitan ko na ang lugar. Nahuli si Aho, kaya pumunta ako para mag-escape sa kulungan. Seryosong tinutulak ako ng mechanical beacon. Pinatay ko ang power nito. Makinig kayo, ako na ang boss ngayon. Ako ang magpapasya ng mga patakaran. 123. Lahat ng tao mag-silent mode. Maghanda para sa counterattack. Ibinili ni Lulin na ipak ang 500 piraso mong magic gun na may anti-demon power. Lahat ng ito, ipapadala sa frontline ng mundo ng mahika. Ikaw, nagsasawa ka na ba, ang mga ito ay makakasira sa mundo? Si Aho, na may mga undead mage sa kabilang banda, ay nanghihimasok. Kailangan nila ito. Talagang mabait si Lulin. Talagang mabait si Lulin. Himala, ito ay himala. Hindi na kailangang imbestigahan, Kapitan Chen. Ito ay binuo ng aming kumpanya. Bagong uri ng material para sa pag-iimbak ng enerhiya na may mataas na temperatura. Ang densidad ng enerhiya ay 0 beses ng uranium 235 at walang polusyon. Miss Lin, saan galing ang bagay na ito? Basta may pahintulot mula sa bansa ang lokal na produkto. Handang ipasa ng mantanghong ng walang bayad. Ang pangunahing teknolohiya. Basta ito ay kontrolado. Maaari tayong makipag-usap. Ngayon hindi lamang tayo nagbebenta ng produkto, kundi nag-ugnay tayo sa mundo. Nakatuklas ang mababang sibilisasyon ng labag na transaksyon sa ibang dimensyon. Numero 9,527. Nilalabag mo ang patakaran ng sibilisadong paghihiwalay.
Mababang uri ng organismo na may code na Lindsay-Oman. Na-detect. Ikaw ay iligal na nakapagtayo ng multiple na daanan mula 4 hanggang 1-0 eh. Nagpapataas ng panganib ng temporal paradox. Alinsunod sa batas ng paghihiwalay ng sibilisasyon, Artikulo 404. Inuutusan kang tanggalin ang daanan sa loob ng 24 oras. Kung hindi, susundin ang utos na dimensional reduction na atake. Sinimulan ni Yan King ang planong End of Days Fortress. Ipinaalam sa lahat na hindi ito isang pagsasanay. Ito ay isang parusa mula sa langit. Kahit ito ay mula sa langit o Diyos. Kung sinubukan nilang galawin ang aking tindahan, sasabugin ko sila. Inubos ni Lulin ang lahat ng mga minahan ng espiritu na mineral. I convert ito sa energy shield. Pinasabog ni Shenyan ang lahat ng bundok na pwedeng pasabugin. Kunin mo ang pinakamataas na purong elixir. A fire, I activate ang lahat ng magic reactor. Kailangan ko ng enerhiya. Maaaring magkaroon ng meteor shower si Chen sa loob ng 24 na oras. Sabihin sa mga mamamayan na huwag magpanik. Iyan ay ako na naglalagay ng fireworks. Gusto mo ang buhay ko? Sige, kunin mo. Huling ultimatum, isara ang daanan. Huling ultimatum, isara ang daanan. Panatilihin ang sibilisadong apoy. Kung hindi, ang dimensyon ng inyong pag-iral ay ma-format. Subukan mong I-format. Ibuhos ko itong bote ng tubig sa iyo. Ibuhos ko lang itong bote ng tubig. At masusunog na ang iyong data stream. Xiao Man. Nagawa ko ng short selling ang pandaigdigang stock market at futures. Kahit na magwawasak ang mundo. Kaya pa rin ang aming pondo hanggang sa huli. Bagamat hindi ko alam kung nasaan ang kaaway. Pero sino ang gumalaw sa iyo? Sino man ang papatayin ko? Walang awa ang daan ng alchemy. Ikaw lang ang eksepsyon. Kailangan ng tindahan ko ng isang araw na kita sa isang araw. Kung gusto mong magsara, sa susunod na buhay na lang. Hindi na kayang makasunod ng enerhiya ni Yan King. Sobra na ang takbo nito. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang proteksyon. Lahat ng unit. Tandaan na ang ating kapwa ay nagtatago sa kanya. Sa ngalan ng kasunduan, ibalik ang depensa. Bumuga ng apoy. Gusto mong gibain ang tindahan ko. Sige, sabay tayong mawawala. Si Xiao Man ay nag-analisa batay sa mga datos kanina. Bagamat ang mga tagamasid ay mga nilalang sa mataas na dimensyon. Sila ay nakatali sa isang uri ng hindi pakikialam na batayang kasunduan. Hanggat hindi tayo tinutukoy bilang mga mananakop, hindi nila tayo maaaring direktang burahin. Palitan ng pang-aagaw ng hangganan ng isang multilateral na free trade zone. Palitan ng paghahatid ng armas ng tulong sa teknolohiyang sibil. Bumuga ng apoy.
Ang halimaw na ito ay hindi natatakot sa pisikal na atake. Naiintindihan ko rin ang mga patakaran sa ekonomiya. Nasuri ko na ang iyong mga lihim. Kabanata 7, Artikulo 3 ng mga alituntunin ng sibilisasyon. Bawal ang direktang pagpatay sa mga mababang sibilisasyon. Kung papatayin mo ako ngayon, labag ka sa batas. Bumabalaan ka, pinapahintulutan mo ang maling kahulugan. Ang daanang ito ay nagdulot ng polusyon sa dimensyon. Anong polusyon? Ito ay para sa pagpapasulong ng multilateral na kalakalan. Yan King Lulin Aho. Huwag nang alalahanin ang pisikal na atake. Ibigay mo na lang ang konsepto. Paano ka magpapanggap na talo? Ganito lang ang saklaw ng mataas na sibilisasyon. Kung may lakas ka, direktang mag-downgrade. Kung wala kang lakas, maghintay ka na lang sa pila para sa visa. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Boss, ako na ang hahawak. Kayo na, umalis na kayo. Ho, anong balak mo? Sa aking pangalan, gamit ang katawan kong ito. Maging pader ng China. Makinig sa utos. Simula ngayon, ikaw ang may buong responsibilidad bilang pinuno ng pamilya. Kung ako'y mamatay dito, ang angkan ng lusa espiritual na mundo ay mananatiling tagapagtanggol ng kalakalan ng Lin magpakailanman. Huwag sayangin ang oras ni Aho. Matibay ang buhay ko. Maaari pang makuha ng kaunti. Ipinapako ko ito para sa akin. Yan King, habang nasa peak ang enerhiya. Gamitin ang pagkakataon para mabuksan ang meeting room ng mga alagad ng katawan sa katabi. Kahit 1 minuto lang. Stabilidad ng daanan, 7%. Nagsimula na ang countdown. Sino ang makapangyarihang nilalang na mapangahas na sumuway sa langit? Sa pangalang vacuum, aalisin ang kanilang pagkakaroon. Dalawang ginoo. Gupitin ang kanyang ulo. Pagputol ng demonyo. Tingnan mo, hindi ito isang ehersisyo. Nasa itaas lang natin ang ibang mundo. Pero tingnan mo ang babaeng ito. Si Lin Xiaoman ay nagsisikap para sa atin ng oras. Ang takot ay hindi makakatulong sa kahit sino. Natakot sila na magkaisa tayo. Kailangan talaga nating magkaisa para ipakita sa kanila. Simula ngayon, walang mga dayuhang nilalang. Tanging ang Earth Defense Force lang. Lin Zihui. Batay sa teknolohiya ng dayuhang mundo, binuo namin ito pabalik. Na nalampasan namin ang theoretical na hadlang ng anti-gravity engine.
At pati na rin ang energy shield na ito. Talagang ito ay isang depensa na dinisenyo para sa lungsod. Natapos na ang pag-charge ng realidad na pagwawasto. Target, natitirang projection ng tagapagpatupad at bitak sa langit. Narinig mo ba? Hindi ito binebenta. Para ito sa lahat ng hindi sumusunod. Ihanda ang malaking hanay ng mga bituin. Huwag na huwag silang papayagang makalagpas sa atmosfera. Para kay General Lin. Para sa mundo ng tao. Xiaoman. 3 kilometro pa bago ang pangunahing bahagi ng mothership. Pero napakakapal ng kanilang depensa. Umabot na tayo sa 40% na casualty rate. Hindi pwedeng huminto, tapusin natin ang laban na ito. Wala nang susunod pang laban pagkatapos nito. Ay hululin siya niyan. Itong maliit na yaman na iniwan ninyo. Huwag naman kayong mawala ng tiwala sa oras na ito. Itigil ang pag-atake. Tapos na ang pagsusuri ng lohika. Variable number 7,372. Pinatunayan ninyo ang hindi mahulaan na katangian ng mababang antas na sibilisasyon. Tigilan mo na yan. Nanalo ka na, gusto mo nang magpakapilosopo. Kanina, nang gusto mong patayin ako, hindi ka ganito kamagalang. Kami ay mga hardinero. Ang aming tungkulin ay hindi ang wasakin, kundi ang putulin. Sa huli, ang universo ay papunta sa malamig na katahimikan. Ang magulong komunikasyon ay nagpapabilis ng pagkasira, na nagdudulot ng maagang pagbagsak ng sibilisasyon sa pagkakapulot ng isa't isa. Nakita na natin ang 9,800 na katulad na trahedya. Ang pagtanggal ng mga variable ay para mapanatili ang buhay ng mga nakaligtas. Kaya sa tingin ninyo, isarado ang pinto at maglaro mag-isa para makaligtas hanggang sa dulo ng universo. Ito ang pinakamainam na solusyon. Ang pagiging mag-isa ay nangangahulugang kaligtasan. Kasinungalingan ang pinakamainam na solusyon. Tinatanggap ko na may panganib ang pakikipag-ugnayan. Nawala si Aho. Wala nang silbi si Lulin. Si Shenyan ay halos nasunog na ang sarili. Pero ang mga bayad na ito ay hindi nagdudulot ng pagkawasak. Ito ay isang himala na kahit ang apat naming mundo ay hindi makakaisip. Isang kababalaghan. Kabalintunaan sa lohika. Hindi ganap na maiiwasan ang panganib. Kaya't pumirma ng kontrata. Tinatanggap namin ang pangangasiwa. Regular na mag-ulat. Kung sakaling may makita kayong senyales na naglalaro kami ng apoy, saka kayo kumilos. Ngunit bago iyon, walang sinuman ang makakapagputol ng aming koneksyon o magwasak ng aming tulay. Kasunduan sa magkakasamang pamumuhay. Ano ng balita? Gagawin niyo ba ang negosyong ito? Epektibo ang kasunduan. Nakakover na ang lahat ng coordinate points ng observation station. Binawi ang utos ng dimensional strike. Ang pakikipag-ugnayan ng mga sibilisasyon ay magpapatuloy sa ilalim ng patuloy na pagmamanman. Kung sinabi mo lang kanina, tapos na. Kailangan pang magpakasalungat. Pagkatapos ng bawat buwan, magbibigay kayo ng ulat. Tinitiyak na sumusunod sa regulasyon ang operasyon. Stable ang antas ng enerhiya. Lahat ng mga tagapagpatupad ng batas ay umatras na. Sa Little Fool, talagang nanalo tayo. Binabantayan nila tayo. Wala na, matutulog muna tayo ng 3 araw at 3 gabi, bahala na. Fire, nakita mo ba?
Sa wakas, legal na ang tindahan natin. Masamang balita, Xiao Man. Ang katulong sa coordinate point sa espiritual na mundo ay nakulong ng mga konserbatibo. Sinasabi nilang nakipagsabuatan ka sa mga demonyo mula sa labas. Nais nilang muling simulan ang Jedi Tayantong. Anong klasing bagay to? Kakatapos lang ng kontrata at gusto na nilang bawiin ito. Isang utos ng paghukom. Sinabi ng simbahan na dinala mo ang sinaunang Diyos na obserbador sa mundo. Nilapastangan mo ang katotohanan. Tinawag nila ang mga mananampalataya na wasakin ang ating portal. Nakita ang hindi matatag na emosyon ng sibilisasyong tao. Mas mababa ang kahusayan ng desisyon kaysa sa karaniwan. Inanunsyo ng Wasteland Alliance ang pagkuha ng kontrol sa mga daanan. Ang tao ay bumagsak sa antas ng pangalawang regulasyon. Anong kasalanan ang ginawa ko? Kakatapos lang makipaglaban sa mga alien. Ngayon ay may gulo sa bahay. Yan King. Hindi pwedeng mawala ang datos. Napakabuti. Bawal ang lobo sa harap. Pumasok ang tigre sa likod. Kung magpapatuloy ang negosyong ito, isusulat ko ang pangalan ko pabaligtad. May reaksyon ba ang probe ni Shen Yan? Wala, parang bulag siya. Hindi, siya ay isang hukom. Naghihintay siya ng resulta. Tinitingnan kung tayo ay nag-aaway o mapapabagsak. Basta't hindi niya itinuturing na tayo ay lumabag. Hindi siya makikialam. Naintindihan ko. Tinitingnan tayo ng tagamasid bilang mga ginyapig sa eksperimento. Pinapanood ang laban sa kulungan. Sige, papakita ko sa kanila. Kapag naiinis ang daga, kaya nitong makagat hanggang mamatay ang pusa. Ginoo at ginang. Kayang i-digitize pansamantala ang kamalayan ng tao gamit nito. Kung sakaling mawala na ang katawan balang araw, makakapaglaro pa sa circuit ng 2 araw. Nahuli si Ian King. Hindi dapat maputol ang data. Kung gusto ng ilayan na magtaki-over, ipadadala ko ang pinakamahalagang data sa cloud. Ibinigay ni Ian King ang pangunahing algorithm. Bibigyan tayo ng value ng walang hanggan. Ang gusto ninyo. Matagal nang wala sa hard drive. Nakita ang mga karapatan ng administrator. Kunin ang kamalayan. A-upload ang protocol. Simulan ang target na link siya Oman. Gusto mong agawin ang aking CA. Tinanong mo ba ako, ang malaking shareholder? Oh, ito pala ang paraan ng inyong ilay sa pagtanggap ng bisita. Nakuha na ang hard drive, tapos sisirain pa ang tiket. Babala sa mababang antas na organismo. Nang hihimasok ng walang pahintulot, isinasagawa ang pagwawalang bisa. Anong ginagawa niya? Patayin ang kuryente. Huli na, naging anyo na niya ang firewall. $1,553,443,2023. 1,573,465,1-4-1-1-1-7. City. Ang mataas na elder ng mundo ng Mahika, City. Sobrang taas ng energy reading. Hindi ito isang tagamasid. At hindi rin ito isang Chaos Crystal. Ito ay isang napakamaruming bagay. Parang pinagsama-sama ang lahat ng kasamaan ng mga mundo. Stang ina, habang ako'y umalis, ninakawan ang bahay. Si City, ang matandang asong ito.
Ang hangal na hardinero ay alam lang ang magputol. At ikaw, ang batong ito na sumipsip ng apat na pinagmulan ng mundo. Kasama ng probe ng tagamasid bilang pang-akit. Sapat na upang muling likhain ang langit at lupa. Maging nag-iisang Diyos. Makinig, ayaw kong maging patay na katawan. Makinig kayong lahat. Si City ay hindi Diyos. Kung gusto niyong patayin siya, gamitin ang pinakasimpleng bagay. Bato, bala, ladrilyo, bote ng serbesa. Harangan ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Maghintay hanggang bumalik kami. Ang signal ay umabot sa buong mundo. Dapat nang umalis si Xiaoman. Fan. Lumuhod. Babasagin ko ang ulo ng demonyong ito. Mamatay ka na, lider ng kulto. Kayo'y mga langgam, lahat kayo'y mga langgam. Paano kayo makakasakit sa akin? Hindi ka masaktan. Pero baka masamid ka. Ito ang tinatawag na pangkalakal na parusa. Dumating ito sa tamang oras. Saksi sa pagtatapos ng lumang panahon. Basta't durugin ang core ng mundo. Lahat ng linya ng mundo ay magiging akin. Ibalik mo ang aking tindahan. Link Xiaoman. Ang gago mo. Pag-update ng kontrata. Pag-update ng kontrata. Pagkakulong ng host sa dugo. Hahaha. Nabagsak ang daanan ng hangal. Kailangan ninyong lahat mamatay. Bumagsak. Sino ang nagsabi sa'yo na ito ay bumagsak? Ito ay tinatawag na pagbabago ng legal na entidad. Hahaha. City, ang piniga mo ay hindi ang core ng mundo. Ito ay ang mga hindi magandang asset na ipinagkatiwala ko sa sistema. Hindi tama. Ito ay hindi isang Diyos. Ito ang pagsipsip. Ang aking Diyos. Aking. Kung pagod na si Xiaoman, magpahinga ka muna. Walang problema kahit hindi magbukas ang tindahan. Nanay, hindi pa ako makakapagpahinga. Marami pang utang na hindi ko nakuha. Naghihintay ang mga kamag-anak ni Lulin sa akin. Hindi pa tapos ang isang panig ni Shenyan. Yung matandang aso na siksita ay nagulo ang tindahan.
Hindi ko papayagang magsara ito. Magpahinga kayong lahat. Noong panahon na iyon, gusto ko lang na ang mga batang nasa slum ay makagamit din ng ilaw na galing sa bigas. Pero sinabi ng matatanda, iyan ay isang paglapastangan. Ito ay isang panggugulo sa merkado. Sinasabi nila sa akin, ang kaayusan ay higit sa lahat. Upang mapanatili ang kaayusan, kailangang alisin ang mga variable. Nais ko lamang na subukan ang ibang paraan ng pagputol. Gusto mo bang maging hardinero? Dahil ikaw mismo, yung damo na naipit sa putik. Di ba? Nasira ang sistema. Nasira rin ako. Patayin mo ako. Kunin mo ang banal na anyo. City. Matagal na akong nagmamay-ari nitong tindahan na ito. Nakakita na ako ng mga nangungutang at tumatakbo. Nakakita na rin ako ng mga mapagsamantalang tao. Pero hindi pa ako nakakita ng tao na isinasali ang sarili sa plano. Akala mo ikaw ang tagapangalaga ng hardin. Pero ikaw pala ang nag-iwan ng masamang utang ng nakaraang may-ari. Nabigo ang sistema. Kaya ayusin natin. Hindi katulad ng mga maswerteng tao. Kaya't ayusin natin. Ngunit sinabi ko na, pangit ang buhay ko. Ang naayos na sistema. Akin ang karapatan. Ikaw ba? Isipin mo na lang na ako'y naghar ng isang panghabang buhay na teknikal na tagapayo. Magbayad ng utang sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa ngalan ng may-ari na si Lindsay Oman. Magbigay ng enerhiya ng buhay. Bigyan mo ako ng muling paglikha. Ngayon, talagang ako na ang nag-iisa. Ibigay mo sa akin. Putulin. May kaluluwa ang mga halaman. Walang hanggan. Lahat, makinig. Itayo ang depensa sa paligid ng basement. Astak ang mga walang laman na kahon ng reality correction bullets. Gawin itong kanlungan. Huwag magulo. Nandito pa tayo. Hindi mo dapat ako sinagip. Ito ay isang bad debt ng sistema. Dapat akong magbayad nito. Tumahimik ka. Ako ang may-ari ng tindahan. Ikaw ang empleyado. Nagkamali ang empleyado. Iyan ay dahil sa hindi sapat na pagsasanay. Tinanggal na. Mga patakaran sa sibilisadong paghihiwalay. Sumali. Luhi kong magkasamang pagsasagawa. Napakaganda ng ginawa. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko. Sayang lang. Hindi ko nakita ng personal ang apat na mundong ito. Kung ano ang magiging anyo nito sa iyong mga kamay. Haha.
Pumutok. Ngayon, hindi na kailangang magbayad ng Social Security. Diretsyong naging plugin na lang ng sistema. Panghabang buhay na pill. Gatas na pampalakas ng daloy ng enerhiya. Herb ng 9 beses na pagbawi ng buhay. Paghalo mo na sa akin. Ibigay mo sa akin ang focus. Impossible. Ang daan ng Dan ay konektado sa mga Diyos. Paano hindi maibabalik ang isang mortal na katawan? Hindi ako naniniwala. Ang espiritual na daloy ay bumabalik. Ang espiritual na daloy ay bumabalik. Lahat ng meridian ay konektado. Lahat ng daluyan ay nag-ugnay. Hindi pa sapat. Kailangan ding ubusin ang minahan. Nangako siyang magiging walang hangganang handog ng aming lahi. Hindi siya pwedeng bumalik sa kanyang salita. Babala, salungat ang pangunahing lohika. Sobra na ang emosyonal na modul. Variable na numero 7,372. Tumanggi sa pag-format. Tumanggi na maging sistema na humihiling ng muling pagdedeklara. Bakit ka umiiyak? Hindi naman ako umaalis. Gusto akong lamunin ng sistema. Sige, tingnan natin kung sino ang mas mabilis, siya ba o ako na bibili ng sistemang ito. O ako na bibili ng sistemang ito. Dahil gusto mong maging may-ari ng tindahan. Gawin mo na hanggang sa dulo. Kahit ang Diyos ay kailangang magtrabaho para sa tindahang ito. Kahalagahan ng bunga ng sibilisasyon. Perpektong natukoy ang simula ng pag-aani ng enerhiya mula sa iba't ibang larangan. Balaan sila na sila ay mga tagapag-ani. Pinipigilan ko ang komunikasyon upang hindi maipakita ang mga koordinado. Ang pagkakamali ni City ay ang nais niyang maging Diyos. Samantalang ang kanilang layunin ay kainin ang Diyos. Hindi si City o ang tagamasid. Ito ay mas lumapa. Yung bagay na kahit ang siklo ng buhay ay wala na. Nalaman ko na ang gardener noon pala ay isang alagang aso. Gusto sanang mag-ani. Natanong na ba ang may-ari kung pumapayag siya? Buksan mo ang negosyo ko. Mali ang lohika, may salungatan. Mga unit, mag-ingat. Hindi ito isang depensa. Ito ay paglilinis ng lugar, responsable sa pagputol sa kaliwang flank sa larangan ng magic. Kontrol sa larangan ng magic. Pangharap na paghadlang ng fleet ng wasteland. Quantum weapon sa kasalukuyang mundo, tinutukoy ang kahinaan. Handa na.
Matagumpay ang quantum interference. Nalagot ang komunikasyon nila Xia Uman at ang iba pa. Lahat ng hukbo magpatuloy sa pag-usad. Itulak ang linya ng labanan palabas ng asteroid belt. Dalhin ni Lulin ang iyong bangka sa likod. Shen yan. Ipukol ang konsentradong gene serum sa kanilang mga energy furnace. Maling ang lohika. Ang mababang dimensyon ay hindi dapat umiiral. Variable 7,372, ang iyong kilos ay lumampas na sa saklaw ng symbiosis. Pumasok sa larangan ng pagpapalawak. Huwag na yang mga ganyan. Dahil naging may-ari na ng tindahan. Kailangan ng palawakin ang mga sangay sa buong universo. Itong mga nangangalakal ng basura na ito, kung magtatangkang maghasik ng gulo sa aking teritoryo. Gagawin kong sentro ng logistics ang kanilang pugad. Ang hampas na ito ay tinatawag na malawakang pagbubukas ng negosyo. Maligayang pagbabalik, boss. Nagtala ng bagong record ang benta. Malugod na tinatanggap ng mundo ng paglikha ng kagamitan ang pagbabalik ng may-ari. Inilaan ng silid ng elixir ang pinakamagandang pwesto para sa iyo. Mahalaga ang iyong pagbabalik. Kailangan pa ring magpatuloy ang tindahan. Ngunit kailangan na nating mag-organisa ng interstellar delivery mula ngayon. Hahaha. Ayon sa bagong nilagdaang kasunduan ng cohabitation, ako ang magiging punong opisyal ng panganib ng tindahang ito. Sa pamamagitan ng pagkakataon, ang pamana ng datos mula sa City ay na-convert na sa cross-dimensional credit points. Sapat na upang bayaran ang mga bayarin sa ari-arian sa susunod na siglo. Ayos lang, pagkatapos ng pagsasara ngayong gabi, magdaos tayo ng pulong ng mga shareholder. Isang tanong lamang ang mayroon tayo. Paano natin mayaangkop ang pugad ng katabing tagapag-ani? Para maging atin, na ika9,000 na sangay.